Assalamualaikum po sa mga kapwa ko Muslim, sa mga non-Muslim followers and viewers namin. Hello po sa inyo. Itong video na to, late upload ko na po to. Maganda talaga gamitin itong tractor, lalo na pag yung area natin hindi basta-basta mapasukan ng mga malalaki na truck. So ito, gumamit po kami ng tractor para makapasok itong mga tao namin. Kasi may dala-dala pa itong 1,000 liters at saka isang drum na tubig gagamitin sa pag-spray doon. Isa na problema dito na area na kahit bonggo hindi talaga makapasok kasi marami kasing masagasaan dito na saging at saka kahoy. Planuhin pa namin kung ano yung dapat namin na gagawin dito kasi yung mga tanim dito sa loob hindi po na-arrange. So isang balde maglagay po tayo ng 8 liters na tubig at ilagay na po natin itong ammonium sulfate natin na 2 kilos. So mix lang po. So, ganito yung tauhan namin, kamay yung ginagamit sa pagmix. Nung na-mix na yung abono at saka tubig, nilagay natin itong naluto natin na herbicide. So, again, mix po natin. Baka may mag-comment na naman po, bakit ganito, bakit ganyan, kamay yung ginagamit pag-mix. Hindi po ito sila kakain na hindi maghugas ng kamay. Kahit pa sabihin mong gumamit ng stick, kamay po talaga yung ginagamit nila. Pati nga face mask, bigyan mo ng face mask, hindi gagamitin kasi mainit daw sa mukha. Iba naman po itong herbicide ngayon kasi wala na pong amoy. Hindi kagaya dati na sobrang baho talaga ng herbicide. Nasobrahan sa pagkakauboy itong mga tauhan namin kaya kahit herbicide, kamay na yung ginagamit pag mix. So, isa na ano ko sa inyo, pag ganito yung saging natin, kung pwede po sana, hindi po tayo palaging mag-spray ng herbicide. Kasi sa ginagamit natin na herbicide dito sa saging po, posible po makakuha ng sakit yung mga saging natin dito. Pero dito po napilitan po kaming mag-spray dito kasi hindi na po talaga kaya yung mga damo dito. Mas malaki po yung gasto namin dito kung ipalinis namin sa mga tauhan namin. So ito yung ginawa namin. Gumamit na lang po kami ng herbicide dito kasi yung mga damo malalaki na masyado at kawawa na po yung mga saging natin dito. Yung ibang saging namin dito, kahit maliliit yung katawan, malalaki yung bunga. Pero 100% talaga, once malaki yung katawan ng saging natin, 100% din na malaki yung bunga nito. So, hindi po basihan yung katawan ng saging na porket maliit yung katawan, maliit din po yung bunga. Ito na kahoy, falcata po, nabali. Isa na dahilan bakit madaling mabali yung kahoy na falcata. Kasi naobserbahan namin, marami kasi ditong falcata na nabali. Kunting hangin lang, mabali agad. Malambot yung katawan at minsan naman po madali lang mabuwal kasi wala silang primary roots. Yan naman po yung mga saging natin dito sa ilalim ng niyugan at saka sa ilalim ng falcata. Yan, pangit talaga. Pangit yung katawan, pangit yung dahon. In short, malnourished po yung saging natin dito. Ayan, ito lang yung hindi maganda sa sagingan natin kung hindi talaga masyadong maarawan kasi ito talaga yung magiging resulta. Magkaroon naman po ito ng bunga pero yun nga lang, maliliit po. Hindi po tayo maka-expect o malaki yung recovery natin dito. Pag ganito yung mga saging natin sa ilalim ng niyugan, isa na problema namin dito, inshallah, kung darating yung panahon na ipaharvest na namin ito, kahoy falcata, maraming madamage po. Number 1 na madamage dito, yung saging natin. Pangalawa, itong mga niyog natin. Kasi nga, sa ngayon po, marami kaming mga niyog dito na maliliit na bagong tanim pa lang. Sa ngayon kasi, hindi pa namin pwede ito ipa-harvest kasi maliliit pa yung falcata natin. Kahit nga doon malapit sa bahay ni John, gusto na namin sana ipa-harvest pero kulang pa sa edad. Yung mga niyog din doon, pangit yung mga bunga, mabilang lang po sa kamay natin yung mga bunga doon kasi yun nga. Itong sa likod ko na kahoy, Gmelina po ito. Mas maganda itanim po yung Gmelina kumpara sa falcata. Ayan.